sobrang bilis ng pangyayari. Malaki po yung butas ng barko sa engine side. 10 minutes, wala pang 10 minutes, napuno na yung makina namin. Ganoon po kabilis. Pilipinong kapitan ng barkong MV Tudor, isinalaysay ang karanasan sa pag-atake ng Houthi rebels. Paghahanap sa isa pang nawawalang seafarer, nagpapatuloy. We cannot stoop down to the level of China by violating the United Nations Convention on the Law of the Sea. And the second question there, of course, second issue there is we have the capacity to do so. Panguhuli sa mga papasok sa exclusive economic zone hindi dapat gayahin ng Pilipinas. This one looks a little different. Again, we didn't see as in past cases, we didn't see the Philippine Coast Guard escorting, or at least clearly escorting, in directly from the east. Philippine supply ship at Chinese Coast Guard vessel nagkabanggaan sa Aurora mission sa Ayungin Shoal. Tulungan niyo po kami. Dapat maramdaman niyo po yung hinaing namin. Kung paano po kami nagkaroon ngayon ng disappointment, paano na naman ang PTV, paano na naman ang mga empleyado. Mga empleyado ng government TV station na PTV nangangamba sa kanilang kapalaran sa napipintong pagpapalit ng mamumuno. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Itinuturing na malaking hakbang ang ginawa ng pamahalaang Pilipinas na irehistro sa United Nations ang pagpapalawak ng bansa sa continental shelf nito. Naniniwala ang isang defense analyst na ang hakbang na ito ng Pilipinas ay para na rin sa interes ito sa gas exploration. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. This is primarily important in terms of exploring the continental shelf in terms of natural gas and oil. Mahalaga ang ginawang hakbang ng pamahalaang Pilipinas na hilingin sa United Nations na palawakin ang continental shelf nito. Ayon sa defense analyst na si Professor Renato De Castro, importante ito sa bansa pagdating sa exploration ng natural gas sa West Philippine Sea. Ayon sa isinumiteng petisyon ng Department of Foreign Affairs, may basihan ng official submission na ito ng Pilipinas sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang coastal state na gaya ng Pilipinas ay may karapatan magtakda ng outer limits ng kanyang continental shelf na lagpas sa 200 nautical miles, ngunit hindi dapat humigit sa 350 nautical miles mula sa baseline o coastline nito. Ang aksyon na ito ng pamahalaang Pilipinas ay para maprotektahan ang sovereign rights at maritime jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Ayon naman sa political analyst na si Froilan Calilong, bagamat posibleng magkaroon ito ng problema sa ibang claimant countries, kailangan anyang gawin ito ng Pilipinas. Yes, maaring talagang magkaroon ng effect 'yun, but I think what we need to show and demonstrate here is yung klase rin naman ng claim natin na nakabatay doon sa mga itinatakda naman ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Gaya ni Calilong, naniniwala si De Castro na maaari namang maresolba ang anumang isyung idudulot ng pag-akyat ng Pilipinas sa United Nations. Clause provides us with, of course, measures that could address problems arising from what we call overlapping claims. Number one, we could enter into a negotiation with countries that, of course, we have overlapping claims in terms of the extended continental shelf. With Malaysia, probably with Vietnam, probably with Indonesia, we could negotiate it. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi dapat gumaya ang Pilipinas sa China tahasan ng ginagawang paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kaugnay ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Tugon ito ng isang international affairs and defense analyst matapos ang magbigay ng suhestyon ang isang mambabatas sa dapat hulihin ng Pilipinas ang mga trespasser na nasa ating exclusive economic zone o EEZ. Ito ang balita ni Rosalie Cos. To the level of China
by violating the United Nations Convention on the Law of the Sea. And the second question there, of course, second issue there is they have the capacity to do so. Direktang paglabag sa obligasyon ng mga bansa sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang banta ng China na arestuhin ang sa tingin nila ay iligal na papasok sa kanilang inaangking karagatan at ikukulong ng 60 araw o sa loob ng 2 buwan ng walang paglilitis. Naglalaman ang UNCLOS ng mga karapatan at pananagutan ng mga bansa tungkol sa paggamit ng mga karagatan ng mundo. Ayon sa International Affairs and Defense Analyst na si Professor Renato De Castro, hindi dapat gumaya ang Pilipinas sa China. Tugon ito ng eksperto matapos tanungin kaugnay ng suhestyon ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Ayon sa mambabatas, dapat hulihin ang mga trespasser na Chinese at kanilang sasakyang pandagat kung papasok ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ nang walang pahintulot. Gate nito, sa pamamagitan ng hakbang ay maipakikita natin sa international community na sumusunod tayo sa mga umiiral na panuntunan kaya dapat igalang tayo bilang isang democratic republic. Gayunman, ayon kay Professor De Castro, itinuturing na high seas ang EEZ kung saan pinahihintulutan ng operasyon sa malayang paglayag at innocent passage batay sa international law. Bukod dito, wala rin naman anyang kakayahan ng Pilipinas na mang-aresto ng trespassers. Our economic zone is not our territorial waters. We treat our exclusive economic zone as, high seas or international waters where freedom of navigation is allowed. Samantala, hati naman ang opinyon ng mga kababayan kaugnay ng issue. Gayunman, pare-parehong nag-aalala ang mga ito sa magiging epekto sa mga susunod na henerasyon ng mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng West Philippine Sea. Kawawa yung mga susunod na henerasyon. Kahit unang panahon pa, inaapi na talaga tayo. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Sana madaan sa magandang usapan. Huwag maabot sa patayan. Hindi ko papayag na apin tayo. Sariling bansa natin to. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magpulong bukas, June 18, ng Presidential Anti-Organized Crime Commission upang pag-usapan ang isasampang reklamo laban kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pa. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, tatalakayin nila kung paano palalakasin ang criminal charges na plano nilang i-file sa Biyernes laban sa alkalde sa Department of Justice. Malakas din ang paniniwala ng ahensya na may matitibay silang ebidensya laban kay Mayor Guo na lumalabas na nakapirma sa maraming dokumentong may kaugnayan sa ni-raid na Philippine offshore gaming operators sa kanyang bayan. Iniimbestigahan na rin nila ngayon ang posibleng kaugnayan ng mga iligal na aktibidad sa sinalakay na Pogo Hub sa Banban Tarlac at Porac, Pampanga. Ikinababahala ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang posibleng koneksyon ni Dennis Cunanan sa 2 Pogo na nadiskubring iligal na nag-ooperate sa Banban Tarlac at Porac, Pampanga. Si Dennis Cunanan ay dating Technology and Livelihood Resource Center o TLRC Deputy Director na convicted sa nooy kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Base sa dokumentong isiniwalat ni Senator Hontiveros, nakasaad na si Cunanan ang nagsisilbing authorized representative ng Hongsheng Pogo sa Banban Tarlac, gayon din sa Lucky South Pogo sa Porac, Pampanga. Hinala ng mambabatas, maaaring ang ginawa ni Cunanan sa PDAF ay kanya ring ginagawa sa mga Pogo. Dagdag pa nito, lalo lamang nagtutumibay ang mga ebidensya na talagang may koneksyon ang 2 iligal na Pogo. Nakatakda namang imbitahan ng Senado sa susunod na pagdinig si Dennis Cunanan. Dumating na ng bansa ang 21 Pinoy seafarers ng MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Pasado alas 11 ng lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, ang sinasakyan nilang Gulf Air Flight GF-154 mula Bahrain. Sinalubong sila ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kasama ang mga ng Overseas Workers Welfare Administration, Health Secretary Ted Herbosa at iba pa. Emosyonal na isinalaysay ng kapitan ng cargo ship ang kanilang karanasan sa pag-atake ng armadong grupo.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang hapon, Asher. Paano ba inatake ng mga rebeldeng Houthi ang MV Tutor at may possibility ba na buhay pang isang seafarer na naiwan sa barko? Magandang hapon naman, June. Dalawang pagsabog ang tinamo ng cargo ship na MV Tutor, kung saan sakay nga itong 22 Pilipinong crew nito ng atake nito ng mga Houthi rebels noong June 12. Ayon yan sa salaysay ng kapitan ng barko. At hindi naman masabi ng Department of Migrant Workers kung buhay o patay na yung isa pang nawawalang seafarer. Ngunit sinabi nito na itinuturing pa rin ng kagawaran na missing o nawawala pa hanggang sa oras na ito ang naturang seafarer. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa Kapal, kay Pangulong BBM, kay Secretary Hans. Lubos ang pasasalamat ng 21 Filipino seafarer nang makauwi sa bansa matapos mapasanganib ang kanilang buhay sa paglalayag sakay ng MV Tutor sa Red Sea upang magdala ng uling sa India. Sa salaysay ni MV Tutor Captain Christian Dumaриque, una nilang namataan sa naturang karagatan ang isang bangka na ginagamit sa pangingisda bandang alas 9 ng umaga noong June 12. Kuwan po siya, skip boat na usually ginagamit po ng fishing boat, fisherman po yon. Ayun po, yung pala, remote po yun. May dami po na 2 tao na ang alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi naman pwedeng basta barilin ng mga armed guard namin yan kung tao kasi fishing boat nga eh. Yun po, nung malapit na, dami po pala, sobrang bilis po niya, lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Bandang 1:00 ng hapon, nasa 4 na oras pagkatapos ng unang pagsabog ay may pag-atake naman gamit ang drone sa kabilang gilid ng barko. Sobrang bilis ng pangyayari, malaki po yung butas ng barko sa engine side. 10 minutes, wala pang 10 minutes, napuno na yung makina namin. Ganoon po kabilis. Tapos yung pagsabog po, sa lakas po ng sabog, pati yung salamin sa bridge, basag-basag. Ganoon po kalakas. Nabingi po kami. Saad pa ng kapitan, may mga armed guard naman silang kasama sa barko, ngunit ito ay laban lang sa mga pirata. Pagkatapos ng pangalawang pagsabog, pumasok na lang sila sa pinakaloob ng barko para sa kanilang kaligtasan. Pumupunta na lang anila sila sa bridge ng barko kapag kailangan ng komunikasyon hanggang sa dumating ang mga rescuer. Bali, 4 po na kami. 4 na grupo. Pumunta sa US warship. Doon kami pinatulog ng isang gabi, pinakain, tinanggap nila kami ng maayos. Bilang bahagi ng kanilang operasyon, ang pagbibilang at paghahanap ng mga tauhan kapag may emergency cases, sinabi ni Captain Dumaриque na bigo silang makita ang isang nawawalang Pilipinong seafarer na nasa engine area. Pero ginawa po namin lahat ng paraan na hanggang pag-alis po, before po kami umalis, chinek po namin kung gusto namin kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, magsasagawa pa ng operasyon para sa nawawalang Filipino seafarer. We have to be precise about this, no? He is missing, he has not been found, and he has to be searched before we can make conclusions kung anong nangyari sa kanya. He has to be found, searched and found. Pagkarating sa Ninoy Aquino International Airport, isinailalim ang mga seafarers sa medical examination. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, patuloy na babantayan ng Department of Health ang kalusugan ng mga seafarer, partikular na ang psychosocial support dahil sa epekto ng near-death experience. There was a couple that had undergone some testing because of the loud explosion, ang tawag nun, effect ng blast injury. So usually have temporary loss of hearing, and majority of them, nung kausap ko kanina, para silang na battle shock, so yung post-traumatic stress. Nangako naman ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na magbibigay ng tulong pinansyal at kabuhayan sa lahat ng mga seafarer ng MV Tutor at mga kwalipikadong pamilya nito.
ng sunog doon sa Kuwait. Sa ngayon ay kung makikita natin sa likuran natin ay dumating na dito si OWA Administrator Arnel Ignacio upang magbigay ng pahayag kaugnay nga dito sa pagdating nitong tatlong bangkay mula sa Kuwait. Ito yung mga overseas Filipino workers na nanggaling nga sa Kuwait. Sir, pwede bang pakiulit mo yung unang bahagi ng huling part ng report mo na yan hinggil dyan sa nangyayari ngayon dyan sa Pasay City? Dahil medyo naputol ka, Asher. Pwede ba? Yes, June, sa ngayon ay hinihintay pa rin natin yung paglabas ng mga bangkay ng mga overseas Filipino workers na nanggaling sa Kuwait. Ito yung mga biktima ng sunog doon sa Kuwait. Sa ngayon ay hinihintay natin yung pahayag at kumpirmasyon at mga detalye mula kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon nga ay kakalabas pa lang at hinihintay din natin yung mga detalye. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagkabanggaan ang barko ng Chinese Coast Guard vessel at supply boat ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Tumanggi munang magbigay ng detalye hinggil dito ang Armed Forces of the Philippines. Ngunit ayon sa isang security analyst, kakaiba ang supply mission ngayon ng AFP. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. This one looks a little different. Again, we didn't see as in past cases, we didn't see the Philippine Coast Guard escorting, or at least clearly escorting directly from the east. Muling nakaranas ng banggaan sa pagitan ng Chinese Coast Guard vessel at supply boat ng Pilipinas ngayong umaga sa pagsasagawa ng RONA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isang ulat ng Beijing, sinabi nito na alas 5:59 ng umaga nangyari ang insidente. Tumanggi ang Armed Forces of the Philippines na magbigay ng anumang detalye sa nangyaring supply mission. Hindi rin umano nito kikilalanin ang mali at mapanlinlang na pahayag ng Chinese Coast Guard na ang Pilipinas ang may kasalanan sa nangyari. Sa expose naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nito na ang pagdideploy ng Chinese Amphibious Assault Ship ay upang guluhin ang mga Pilipino scientists na nagsasagawa ng scientific survey sa Skoda Shoal. Ayon naman sa security analyst na si Ray Powell, kakaiba ang ginawang supply mission ng AFP sa pagkakataong ito kumpara sa mga nakalipas na RORE mission sa BRP Sierra Madre. Again, we've got the one ship down to the southeast. There may be others that I can't see, but things do look a little different. So, that's what we know so far. We know there's one Philippine Coast Guard ship in the area. We hear that there is a Philippine resupply boat that had a collision with some Chinese vessel, and that, quote, control measures were used, which may indicate water cannons. But that's about what we know so far. Sa isang post ng Chinese state media na Global Times, sa kauna-unahang pagkakataon umano ay idineploy nila ang pinakamalaking landing helicopter dock sa Sabina Shoal. Dati nang may namataan ng PCG na amphibious assault ship sa Sabina Shoal noong June 4 nang magsagawa ng pagsasanay ang China sa lugar. Mula ikaliwang linggo ng Abril ngayong taon, idineploy naman ng Philippine Coast Guard ang pinakamalaking barko nito na BRP Teresa Magbanwa. Ayon kay Powell, nagpapakita ito ng matinding kontesta ng China sa pag-deploy ng BRP Teresa Magbanwa sa lugar. And I think that China has shown that it is concerned about the fact that the BRP Teresa Magbanwa has been stationed there really since the middle of April, and appears to be just sending a message that it intends to strongly contest the Philippines for control of the shoal. Samantala, dagdag ni Powell, dapat nang maghanda ang Pilipinas at kaalyadong bansa kung sakaling ituloy nito ang banta ng pag-aresto sa mga Pilipinong mangingisda. Posible daw na mahantong ito sa hostage diplomacy. Because that could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation, where you can imagine there would be a lot of pressure, domestic pressure on the government to get your person back for understandable reasons, and China could try to use that as an opportunity to put additional pressure on the government to make other concessions in other areas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 3 barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc upang magbantay sa seguridad ng mga Pilipinong mangingisda sa gitna ng bantang panghuhuli ng China sa mga papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Batay sa isang pahayag ng PCG, iutos ni Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gaban na i-deploy sa Bajo de Masinloc ang BRP Teresa Magbanwa, BRP Malapascua at BRP Sindangan. Naghatid din ng supply ng pagkain at gamot ang mga barko ng PCG sa mga mangingisda doon. Samantala, binuntutan umano ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan habang nagpapatrolya sa lugar at may na-monitor ding 2 pang barko ng China malapit sa Bahura. Ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at bahagi ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS at batay sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpapawalang bisa sa sobra-sobrang maritime claims o pangaangkin ng China. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi, Mariel. Yan ba sa Australia? Paano naghahanda o ano ang mga precautionary measures kontra wildfires? Magandang gabi din sa inyo dyan sa Pilipinas, June. May mga land management strategies nga na pinapatupad ang Australia tulad ng pagbabawas ng mga fuels malapit sa forest or bushlands at saka mga grasslands at paglalagay ng mga daanan o ruta at easy access sa fire extinguishers para madaling ma-access ng mga bumbero ang mga ito sa pag-aapula ng apoy sakaling magkaroon ng bushfire dito. May mga brochures din June na ipinapamigay sa general public na may impormasyon tungkol sa mga hakbang na dapat gawin lalo na sa mga komunidad na prone sa bushfire tuwing summer season at ang pagkakaroon nga ng plano sakaling ito ay mangyari. June tuwing summer nagkakaroon din ng fire ban dito sa Australia upang mabawasan ng pagkalat ng mga apoy sakaling magkaroon ng bushfire. June? Alright, maraming salamat, Mariel. Ibigay mo ng iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Mahigit sa 1,200 tao ang kinakailangang ilikas dahil sa wildfire sa California, USA. Hindi pa rin kontrolado ng mga bumbero ang sunog na pinatitindi ng malalakas na bugso ng hangin. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Lagpas na sa 12,000 acres ang apektado ng wildfire sa Southern California, USA. Inilikas na ang nasa 1,200 campers at hikers mula sa Hungry Valley Recreation Area matapos dumoble ang lawak ng apoy. Ayon sa CAL FIRE, nananatiling out of control ng wildfire at 2% pa lamang ng sunog ang contained ng mga bumbero. Nasa 300 firefighters ang nagtutulong-tulong ngayon upang maapula ang apoy at gumagamit na ang mga ito ng air tankers. Pansamantala namang isinara ang Interstate Highway 5 na isang major road papasok at palabas ng Los Angeles dahil sa papalapit na apoy. Samantala, nagliyab ang ikalawang wildfire kahapon sa Southern California sa Hesperia sa San Bernardino County. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin habang itinaas na ang evacuation warning sa Arrowhead Equestrian Estate. Patuloy namang iniimbestigahan ang sanhi ng double wildfire sa California. Samantala, naglabas naman ng babala sa publiko ang CAL FIRE bago pa man sumiklab ang kauna-unahang major wildfire ng taon sa estado. As California transitions to peak fire season, today we have critical fire weather in the state, and the National Weather Service has issued red flag warnings. That means firefighters are at the ready to respond to wildland fires. It's important for the people of California to be ready for a wildfire.
Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Labing-apat na Jordanians at Iranian pilgrims ang nasawi habang nasa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia, bunsod ng matinding init ng panahon. Isa ang Hajj sa pinakamalalaking religious gatherings sa mundo. Kabilang rin ito sa mga pangunahing aral ng Islam kung saan lahat ng Muslim na may kakayahan ay dapat makagawa nito kahit isang beses. Ngayong taon, nasa 1.8 million na mga Muslim ang nakikibahagi sa Hajj at lumagpas naman sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa taunang pilgrimage. Samantala sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, nasilayan na ng publiko si Catherine, Princess of Wales. Nangyari ito sa annual Trooping Colour Parade. Ito ang balita ni Early Briones. Nakangiti at masaya. Ganitong mailalarawan si Catherine, Princess of Wales sa kanyang first ever public appearance matapos ang ilang buwan. Marami ang nag-abang sa muli niyang paglabas at pakikibahagi sa isa sa itinuturing na biggest events sa royal calendar. Sinalubong ng hiyawan ng mga tao ang paglabas ng prinsesa mula Buckingham patungong Horse Guards Parade sakay ng karosa, kasama ang mga anak na sina Prince George, Prince Louis at Princess Charlotte. Sinuklian naman niya ito ng matamis ng ngiti. Ang ceremonial event na ito ay bahagi ng komemorasyon ng kaarawan ng hari. Sa inilabas niyang statement noong Biyernes, sinabi ng Princess of Wales na hindi pa siya ligtas, bagamat sumasailalim sa gamutan para sa sakit na cancer. Anya may mga araw na maayos ang kanyang pakiramdam. Ngunit meron din namang mga pagkakataon na nanghihina siya. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 28 tao ang nasagip ng emergency cruise sa Oaks Park, Oregon, USA matapos malfunction ang sinasakyang amusement park ride. Nasa kalahating oras ding nakabitin patiwarik ang mga ito sa ride na tinatawag na Atmosphere. Nag-ooperate ang ride na tila pendulum. Batay sa Portland Fire and Rescue, nakipagtulungan ng firefighters sa mga engineer sa Oaks Park upang maibaba manually ang ride. Ligtas namang na-evacuate ang lahat ng riders at walang ulat ng injuries. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Ng Department of Education o DepEd ang pagsisikap nito na ipagbawal ang vaping o paninigarilyo sa mga paaralan, kaya plano nitong tutukan ang paglalagay ng curriculum ng impormasyon tungkol dito. Palalawigin din ng ahensya ang programang Barkada kontra Droga upang maiiwas sa bisyo ang mga kabataan. Ito ang balita ni Jed Neresina. It's very clear that you're not supposed to sell tobacco products to kids. That's why DepEd is very strong in our stance. Laban kontra tobacco, isa ito sa nais tutukan ng Department of Education o DepEd sa gitna ng napaulat na pagtaas ng bilang ng mga kabataang gumagamit ng vape. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Dexter Galban, kasama na sa lumang kurikulum ang konsepto ng tobacco at vape control. Ngunit nais ng kagawaran na mas mabigyang diin ito sa mga kabataan. But we want to intensify that even more to update the kinds of products that are existing in the market and at the same time to make them more familiar of the emerging dangers that are associated with it. Bunsod nito, gusto nang isama ng DepEd ang pagtalakay sa issue sa curriculum para sa grades 11 at 12. So these are scattered in different subjects, particularly the health components, of course, and then this is also alluded to in terms of the financial aspect, particularly because it's very expensive to be dependent on any substance. That's why there are healthier coping mechanisms that are highlighted. Tinuturuan din ng DepEd ang mga guro sa iba't ibang uri ng e-cigarettes na nag-evolve upang magmukhang highlighter, ballpen at iba pa.
For some teachers, they don't know that the USB-like thing that the kid, the learner, the student is holding is actually a vape. They don't know that the lanyard around their neck is not actually their school ID only. There's a vape attached at the back. Or they can come in a myriad of other forms. So we have to train our teachers to spot these particular products because they're rapidly evolving and changing. Samantala, mas palalawigin pa ng DepEd ang programa nitong Barkada kontra Droga. Planong isama rito ang kampanya laban sa pag-inom ng alak, paninigarilyo at vaping, maging ang addiction sa gaming o labis na paggamit ng computer. In terms of substance dependence prevention, we want to go beyond just the illicit drugs component. You now have alcohol, you have the classic tobacco, you have vapes, and we're also now starting to see if we can bring in discussions on excessive gaming. So any form of addiction, any form of dependence, abuse, we want to highlight. That's why the approach really is to expand it. Sa kasalukuyan, may higit 1,000 chapter ang Barkada kontra Droga program. Nais ng Department of Education na makipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mas lalong mabantayan ang mga kabataan laban sa paggamit ng tobacco gayon din ng mga e-cigarette o vape products. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 70,000 kaso ng dengue na ang naitala ng Department of Health o DOH mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, kung saan halos 200 na ang nasawi. Makikipag-ugnayan naman ng DOH sa mga paaralan at LGU para mapalakas pa ang kampanya kontra dengue. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Rainy season na po, no? Maaring tumaas pa rin ang kaso kapag hindi tayo nag-search and destroy. So maraming breeding sites, maaring dumami pa. Pero we're hopeful, no, na tuloy-tuloy yung pag-plateau nito. Patuloy na binabantay ng Department of Health ang bilang ng mga bagong kaso ng dengue kada linggo dahil posibleng tumaas ito ngayong tag-ulan. Sa tala ng DOH mula April 21 hanggang May 4, nasa 5,305 na ang naitalang kaso ng dengue. Hindi rin ito nalalayo sa datos noong May 5 hanggang 19. Bumaba naman ito sa 3,793 case mula May 19 hanggang June 1. Mula Enero hanggang June 1 ngayong taon, umabot na sa 70,498 na kaso ng dengue ang naitala, kung saan 197 ang namatay. Sa mga nare-receive nating datos, nakakakita tayo ng pag-plateau ng kaso. Pero hindi po ibig sabihin nun na hindi maaaring tumaas ito. Si Clarence Suryo puspusan na ang paglilinis ng kanilang kapaligiran sa Barangay Apolonia sa Quezon City. Ayon kay Clarence, ngayong tag-ulan kailangan laging malinis ang loob at labas ng bahay upang makaiwas sa kagat ng lamok ang kanyang 2 maliliit na anak. Kailangan laging maglilinis sa kapaligiran para iwas sa lamok. Dati po nung may maraming lamok dito, yan, nagagamit kami ng off lotion para sa baby ko. Pajama para hindi po sila makagat sa lamok. Yan, buting gabi. Paiigtingin naman ng DOH ang kampanya kontra dengue sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at local government units para makaiwas sa pagdami ng kaso ng dengue. Sa ating mga local chief executives po, no, very important po na yung suporta and yung pagsisiguro na ang mga nasasakupan po natin ay isinasagawa ang tamang paglilinis ng kapaligiran, paniniguro na walang mga tubig na nakaimbak na maaring pangitlogan ng mga lamok, no? Sa ngayon wala pang gamot o bakuna kontra dengue, kaya hinihikayat ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran. Itapon ang tubig na pinamumugaran ng lamok, magsuot din ng long sleeve at pantalon. Gumamit ng mosquito repellent lotion at spray. Sa makakaranas ng sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan at kasukasuhan, magpakonsulta agad sa doktor para maagapan ang nakakamatay na sakit. Harry Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nangangamba ang mga empleyado ng People's Television o PTV sa kahihinatnan ng inaasam na mga pagbabago
sa kanilang employment status matapos na mapalitan ang general manager ng istasyon na si Ana Puod. Anila paano na ang kanilang hinahangad na regularisasyon para sa kanilang mga katrabaho. Ito ang balita ni Dante Amento. Tulungan niyo po kami. Dapat maramdaman niyo po yung hinaing namin. Kung paano po kami nagkaroon ngayon ng disappointment, paano na naman ang PTV, paano na naman ang mga empleyado. Nanawagan ang mga empleyado ng government station na PTV kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan sila sa sitwasyon nila ngayon. Sa press conference kanina ng PTV Employees Association o PITEA, sinabi ng isa sa board of directors ng grupo na si Irene Borja, nasa 3 dekada na sa istasyon, nais nilang ibalik sa pwesto ang dating general manager na si Ana Puod. Tinanggal umano ito sa pwesto sa hindi nila malamang kadahilanan. Dagdag pa ng mga ito, maayos naman ang pamamalakad ni Puod at marami itong nagawang maganda para sa istasyon mula nang maitalaga noong June 2023. Dati po ang pinaglalaban namin, tanggalin nyo ang GM na yan sapagkat hindi po maganda ang kanyang ginagawa. But this is the first time na ipaglaban namin ang isang general manager manatili sa PTV. Maging ang presidente ng grupo ipinagtataka bakit bigla na lang itong pinalitan. Hindi namin alam kung anong criteria kasi kung pagbabasihan, kung corrupt, hindi po corrupt ito. Kung performing. At bilang bahagi ng workforce ng PTV4, ay hindi namin maapuhap. Dahil kung gusto yung pagbabago, nakikita natin ngayon yung pag-angat ng istasyon. Nangangamba kasi sila na papaano na lang ang pangunahin nilang hinahangad na maging regular ang kanilang mga kasamahan na matagal nang nagtatrabaho sa PTV. Ngayong bago na ang general manager nito, inaasahan nila na marami ring pagbabago na mangyayari. Ang mahirap anila posibleng tumagal din ang proseso ng ginanais nilang maging regular na empleyado. Wala po kaming kinikilingan dito. Ang tinitignan po namin, yung mga empleyado na matagal na naghihintay ng pag-asa at pagbabago. Ito pong pamunuan namin ngayon at pagtanggal kay GM. Siya po yung nakikita namin gagawa nun eh. Mahabang proseso ang reorganization. Bago kami nakarating dito, mahaba ang proseso. Kaya ngayon, kung magpapalit, isaalang-alang sana yung kapakanan ng mas nakararaming empleyado. Hindi lang dito sa main office, pati po sa mga probinsya. Ayon sa mga empleyado, sumulat na sila kay First Lady Liza Araneta Marcos na sa paniniwala nilang makatutulong sa kanila. Kasama nito ang mga pirma ng PTV employees na gustong ibalik si Ana Puod. June 10, 2024 pa umano pinirmahan ang appointment ng ipinalit na general manager na si Toby Nebrida. June 14 naman ito inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO. Naghihintay pa ang UNTV sa reaksyon dito ng bagong talagang general manager ng government-owned TV station. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi ng Meralco ang nauna nitong anunsyo na nasa 64 na sentimo kada kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente ngayong Hunyo. Sa halip, magpapatupad ang power distributor ngayong buwan ng 1 peso and 96 centavos o halos 2 piso kada kilowatt-hour na bawas singil. Katumbas ito ng 392 pesos na kabawasan sa bill ng kuryente para sa mga typical residential customer ng Meralco na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. 589 pesos naman ang mababawas kung 300 kilowatt-hour ang konsumo, 785 pesos sa 400 kilowatt-hour, habang 981 pesos naman sa 500 kilowatt-hour consumption. Ayon sa Meralco, bunso dito ng pagpapatupad ng utay-utay na singil sa generation cost mula sa Wholesale Electricity Spark Marker o WESM. Alinsunod ito sa kakalabas lamang na utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa lahat ng power distributors na gawin ang staggered collection sa WESM purchases kabilang na ang supply na binili para sa buwan ng Mayo. Hahatiin ito sa 4 na buwang installment simula ngayong buwan hanggang September 2024 bill. Kaya asahan ang mataas na generation charge sa mga susunod na buwan ayon sa Meralco.
Tinulungan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese national na sakay ng isang Chinese vessel na sinasabing tumalon sa dagat noong June 10. Ayon sa National Maritime Center, nag-request ng medical evacuation ang nasabing Chinese vessel dahil kinakailangan itong dumaan sa karagatang sakop ng Zamboanga City upang maitawid ang pasyente na nagtamo ng sugat sa kanyang ulo. Agad namang idineploy ng PCG ang BRP Capones upang isagawa ang operasyon. Pagdating ng barko ng Pilipinas, agad na inilipat ang pasyenteng Chinese upang maihatid sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa biyahe, nilinis pa ng mga medical personnel ng Coast Guard ang tinamong sugat ng biktima. Ayon sa PCG, ang matagumpay na medical evacuation ay patunay lamang na nananaig pa rin ang kooperasyon at pagtutulungan ng mga bansa sa oras ng krisis. Hindi lang safety riding ang na-develop sa mga rider na kumasa sa Manibela Challenge, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng puso para lingapin ang mga kababayan nating nangangailangan. Kahapon, nagtapos na ang kauna-unahang season ng Manibela Challenge kung saan nakakuha ng cash prizes ang mga motorcycle team na kanila namang idodonate sa mga chosen beneficiary. Ito ang balita ni JP Nunez. Isinagawa ng kahapon, June 16, ang awarding sa kauna-unahang Manibela Challenge na konseptong binuo ni Kuya Daniel Razon para ma-develop ang safety riding skills sa mga gumagamit ng motorsiklo. Ducati! First place ang Ducati PH team na nakakuha ng 500,000 pesos. Second place ang Team Progressive na nakakuha ng 300,000 pesos. Third place ang Discar team na nakakuha ng 200,000 pesos. Habang ang Team Triumph at combined group ng Motor Clyde team at Triumph ay nakakuha ng 100,000 pesos at 50,000 pesos. Ang mga premyong nakuha ng kada team sa Manibela Challenge ay direktang mapupunta sa kanilang chosen beneficiary at lahat ng yan ay tax-free. Kaya naman hindi lang skills sa pagmumotorsiklo ang natutuhan ng mga rider, kundi pati na rin ang paglingap sa mga nangangailangan. Idodonate naman ng Ducati PH team ang kanilang napanalunan sa isang institusyon na tumutulong sa pagpapagamot sa mga batang lumalaban sa iba't ibang uri ng cancer. I'm very happy that what we do for fun was able to help some charities, which on our team we chose two, Bahay Aruga and Black Nazarene. So we're happy na ang benefit nito, actually nag-enjoy na kami. Tapos, kung ano pa yung price, i-donate pa namin sa charity. Habang ang Progressive team naman ay planong dalhin ng personal ang tulong na nais nilang ibigay sa kanilang benepisyaryo na Home for the Aged sa Quezon City at Abandoned Children sa Bicol. Mga senior citizen, kawawa rin, hindi nabibigyan ng suporta, tapos pangalawa, hindi rin nabibisita ng mga mahal sa buhay. Siyempre tayo, may magulang din tayo, maparamdam din natin sa mga matatanda yung pag-aruga natin maski pa paano. Yung mga bata din naman sa Bicol, yun din, gusto natin bigyan ng toys, ng mga pagkain, books. Ang Discar team ay tutulong sa mga matatanda na nangangailangan ng tungkod at wheelchair. Ang Team Triumph naman ay tutulong sa isang institusyon na sumusuporta sa mga kalalakihang may mental health condition. It's a group, yung advocacy nila that helps with men's mental health, yung they support yung sa prostate cancer, so anything about men's health. Ayon naman sa founder at CEO ng Lingap Balen na benepisyaryo ng combined team ng Motor Clyde at Triumph, sobrang laking tulong na nang nakuha nilang 50,000 pesos para maipambili ng pagkain at gamot ng nililingap nilang mga matatanda at kabataan. The abandoned kids right now, and
the senior citizens that I am taking care of right now are 3,800 in the whole nationwide. So maraming maitutulong itong naibigay sa amin ni Motorcly for continuing, no, or mapapalaki pa yung scope ng aming foundation. Lagi po kaming may component ng charity. Kaya po, kung inyong aalalahanin itong Manibela Challenge, alalahanin din po ninyo na ito isang charitable works na gagawin po namin through you. Kayo po kasi ang magbibigay dun sa mga beneficiary ng mapapanalunan ninyo. Sobrang natutuwa po ako kasi dahil sa initiative nyo na ito, alam ko po na mas marami pa tayong taong matutulungan dito sa ating community. At the same time, nakita nyo naman po yung samahan ng mga riders talagang nag-bond. Samantala sa individual female category naman, nasungkit ni Tasha Revabe ang first place mula sa Team Triumph. Second place naman ang 14-year-old motocross rider na si Shana Tamayo. At third place ang 15 years old na anak ni Manibela TV show co-host Alfred Watermax na si Jurella Sai Maximo. Hindi pa inaasahan so binigay ko lang yung best ko at saka lahat ng natutunan ko sa pagpa-practice. In-adapt ko lang during the race last Thursday. So thanks God naman, nakuha ko naman yung best time sa lahat ng lady rider na sumali. Quite satisfied din naman as being the youngest rider and it's my first time. I'm quite satisfied pero I think I'm capable of doing more. Gusto ko lang po talaga mag-enjoy and maka-experience ng mga bagong challenges. But I am so thankful kasi nakakuha ko ng third place. Sa male category, first place ang Korean rider na si Woo Kyung-sun. Second place ang tinaguriang Willie King ng Pilipinas na si Kaloy Gaston. Habang third place naman ang rider at coach na si Sam Tamayo. Ang first place sa individual female category at individual male category ay parehong nakakuha ng 200,000 pesos at isang unit ng Triumph Scrambler 400X. Triumph Engineering or Motorcycles Engineering came up with Scrambler 400X, which is a more gentler bike for all road, on and off road terrain as well. Meron ding ilan sa mga rider ang nabigyan ng special awards. Si Shana Tamayo ay mayroong Emerging Rider Award bilang pinakabatang lumahok sa Manibela Challenge. Timeless Rider Award kay Ray Relativo bilang pinakamatandang lumahok sa edad na 60. Precision Rider Award kay Ebenezer Di Malanta mula sa Discar Team dahil sa kontroladong paggamit niya ng higit 1,000cc na motorsiklo. Pinarangalan naman bilang Rookie Rider of the Season Award si Benedict Galasan dahil 8 buwan pa lamang siyang gumagamit ng big bike bago sumabak sa 33 obstacles ng Manibela Challenge. At si Joanne Lu naman ay pinarangalan bilang Empowered Lady Rider of the Season. Ayon kay UNTV Manibela General Manager Jay Eusebio, masusundan pa ang season ng Manibela Challenge at handa pa ring sumali ang mga rider na bahagi ng unang season nito. Kasama kayo doon sa nagsimula itong kauna-unahang Manibela Challenge. Kaya ako po sinabi na kauna-unahan, pagkauna dapat merong kasunod. Well, looking forward to the next Manibela Challenge and I would love to join it. Baka mas marami pang team na sumali for the next Manibela Challenge and we are looking forward to the next challenge. Kung pwede nga sana, baka within the year, Manibela Season 2 dapat. Maraming salamat po. Congratulations. Kita-kita tayo sa susunod na Manibela Challenge. Check it out. Yeah! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun, Monica, gusto lang natin i-congratulate yung mga organizer ng Laguna, Batangas, Mindoro, Romblon News Summit.
Dumayo kami kahapon doon sa San Pablo City, Laguna. So yung iba galing pa talaga ng Mindoro at Romblon. Yan. Medyo madami-dami rin. Nasa 200 plus din yan. At ang maganda dyan, hindi lang mga kabataan yan, pati mga senior citizens sumama, yung mga retired teacher, gusto mag-aral mag-camera. Merong isang buong pamilya sila na taga Mindoro yata yun. Kung di ako nagkakamali, taga Mindoro. Kasi malayo daw yung lugar nila, hindi basta naaabot. Kaya kung mga trained rescuer naman sila, gusto lang din lang matuto ng sa larangan ng pagbabalita. Ayan. So wala talagang age limit. Kahit sino, basta gustong matuto, pwede sumali. May next leg pa ba kayo? Kung loloobin sa Palawan, may invitation sa Palawan, Western Visayas, tsaka Central Visayas. Ayan. At ang maganda nito, lahat sila kahapon, yung mga nag-e-edit na yan, lahat sila pumasok yung entry nila. Ibig sabihin, nabit nila yung pumasok sila sa deadline sa pagpapasa ng script at saka yung pag-e-edit ng video ng yung kanilang presentation kahapon. So magandang ano yan, senyales. So para talaga siyang actual, no? Para siyang actual na from the news gathering, tapos doon sa pagsasala, sa editing, no? Kasi may deadline talaga silang fina-follow. So kumbaga hindi lang yun natututunan yung skills, pero parang yung mga practicality na hindi practical application. Yung hindi mo nakukuha sa classroom, mararanasan mo dito sa newsroom. Para ka nasa newsroom din, yung talagang ano na, yung war room? May war room din ba? Adrenaline rush, nando doon. Talagang deadline na ng pagbasa ng script. May magka-countdown pa, bibilang talaga. Talagang ano sila. Tsaka ang gagaling, may mga nakita kami na talents doon. Yes, may magaganda boses. May marurunong din sa, pati yung English diction nila, magagaling. Pati yung mga rehistro sa camera, meron tayong nakitang mga potential talaga sa mga bata na yan. At saka nakakatuwa, no, na maraming interesado. Correct. Yan yung pamilya na yan, yung pamilya niya, yung babae na yon, buo silang pamilya, nag-aaral doon. Pati magulang, anak niya, nanay, tatay, nandoon. Tapos, yung ibang parents din talaga, supportive sa kanilang mga anak. Nandoon sila maghapon. Tinitingnan nila yung anak nila kung paano. Supportive. Bakit mo, nagbibigay ng pagkain sa anak niya, nagpupunas ng pawis, yung kumusta, ganyan. Napakagandang experience sa kanila yan. Yung summit na yan. Kaya sila, si Rosalie ko, sila Joanne, sila yung mga hurado, mga ano dyan hindi naman kumatay. Nag-ano sila, yung parang nag-comment sila doon sa mga gawa, tinuro nila yung tama. Hindi yung basta maka-okray lang, hindi ganon. Tinuro nila yung mga kulang, ano yung dapat pang i-improve. Sa totoong buhay, may ganyan naman talaga. Correct. Diba? Hindi naman pwedeng walang magdo-double check na, lalo sa news. Kasi hindi po pwedeng kung ano lang yung ginawa mo ay, kasi may tamang tone din yan diba? Minsan hindi lang basta ilalatad mo yung isang fact. May tamang tone, tamang way ng pagde-deliver din yan. Para at least alam na rin talaga nila na may gano'n talaga, mga editors, yung mga EP natin, ginagawa, di ba? Ang gagaling lang gumawa ng headline. Talagang ma-amaze ka dun sa mga bata. Tapos, yun lang, unti na lang talagang, unti na lang aayusin, gano'n. Karamihan sa gano'n ng magaganda yung mga gawa nila. Yan. Malay mo, may ma-absorb tayo. Sana nga di ba? Kumbaga may opportunity naman, di ba? Na pwedeng ibigay sa kanila. Yan. Salamat po sa lahat. Sila si Sherwin Kulubong, nandun din kahapon. Siya yung isa sa mga organizer din dun Yan. At shoutout na tayo. Yan, shoutout na tayo. At ang mga kausi ngayon, nag-aantay na. Araw na po ng Lunes, hinggil po sa vaping ban. May komentaryo si Sonito Vargas Channel. Sabi niya, total ban po dapat ang smoking, vaping sa lahat na lugar. Marami na apektuhan ng second-hand smoke. Yan. Sa totoo lang, wala naman talagang magandang naidudulot ang paninigarilyo. Sana dumating yung panahon na talagang itotal ban na yan. Dahil wala naman talagang magandang naidudulot. Mahal, bukod sa mahal, masama sa katawan, masama sa environment. So sana. At hindi nga daw, mas matindi nga daw yung second-hand smoke. Oo, totoo yan. Mas masama pa may third hand pa nga Meron. Diba? Yung sa damit, kumare. Sa sopa, pag nag-stain yung amoy. Pag naamoy ng isang tao yun, di ba? Nagkakaroon din ng epekto sa kanila. Mas matindi epekto. Yan. Sabi naman ni Edlyn, Edlyn Ulama, no to vape, especially the students. No graduation if students are in these vices using vape. Yeah. Saka alam mo, napansin ko lang, marami sa mga kabataan, hindi ko naman nila lahat, pero marami lang ako napansin doon based on my own observation,
parang hindi ko alam kung peer pressure ba, pero parang they find it cool. Correct. Kasi yung mga nakasabit, bang ganon, tapos yung may hinihit-hit na ganyan, parang hindi ko alam kung totoong ito ba ay na-enjoy parang nila. Parang o parang gusto lang nila na masabi na they are in the cool crowd. Pero sana pag-isipan mabuti, no? Kasi ito ay isang klase ng parang vice na hindi mo na pwedeng ibalik. Kapag naapektuhan yan, yung kanyang pag nasira, mahirapan na. Wala na talaga. Ayan, salamat po. Shoutout sa ating mga kausi na sina Jovan Cab, si Chris Skylar at si Jay Mosso. Salamat po. Gayon din kay Susan De La Rosa, Jeffrey Ongpian at Rochelle Duco. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga awit 37 at 25 na nagsasabi, "Ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.